no, mga isolation playstyle, ang laki ng kalamangan na pwedeng makuha dito ng TNC. Pero let's see kung anong magaganap dahil itong mga match-up na ito, kailangan bumawi kasi ng TNC. Nahawakan na nila yung first part nung game number 1, nakulangan lang sa close-out game. Pero ngayon, mas balanse na yung lineup nila. MPL Arena, Barangay, mananalo ba ang Omega? Phoenix Army, mag-game 3 ba ang TNC? Dito na natin makikita kung sino nga bang unang lalamang Wow! as Benting. Ano yan, preview. Nakita natin na ala Season 8 kung saan parang isang minutong hinuhook ni Bentings yung buff ng kalaban. Probably ay gumana ulit para dito sa ating game. Uy. Jack Mamba forever. MPLPH milestone surpassed twice in MPLPH all-time games played with 298 ranked 7. Wow, grabe. Napakagandang pakinggan na kung saan aktibo muli itong si Chakno. Pero tingnan natin yung mga emblems rito. Tatlong quantum charge para sa kupunan ng TNC. So talagang habulan ang habol nila dito against Smart Omega. Kasi kung habulan ng pag-uusapan, may Backsha Shield Unity kasi si Andori. So kailangan habulin. Pero, Oy! Ay! Nako, parang I nga, see. maagang... Oy, Ryota, tandaan mo, may history na na-e-goals kapag tumi-TV. Pero nasa harap lang ng unang tore, hindi siya nasa likod ng ng first tower na nasa gitna ng una at saka segundong tore. Uso yung mga pa-recall nga ngayon. Tingnan natin kung magkakainitan ba dito sa may top lane as King Kong will go there for the backup. Mukhang si Ryota ang gusto nilang bigyan. Halos wala ng buhay doon. Ito na nga sinasabi natin as Etomax gonna be there and Ryota is still alive! Pero makunat rin naman ang isang Terizla, especially going up against two beefy boys slapping beef at Omega at TNC. Yung dalawang jungler nandito na sa turtle. Oh, Pero no. wala si Ryota. Madedelay madedelay. dito. Hindi magle-level 4 si Ryota. So malaking advantage ito para sa TNC. Nakikipaghatakan lang at naispatan na kagad si Chakno doon sa may damuhan. Merong hook dito para kay Bentings. Si Chakno kanyang kukuhanin doon. Medyo wala buhay si Chakno. Pero yung pinaka-importante dito is gonna be the turtle. Merong pagkaldag. Pero Yoto makakakuha ng turtle doon. Pero may first blood para kay Itomax. Samahan pa na isa. Omega with another kill. 2-0. Pero turtle mapupunta din sa kanila. Sobrang sakto noon, no? Maliit lang yung experience na inaantay dito ni Ryota para mag-level 4 siya. And sobrang na-timingan nila na makuha yung laban na yun. Actually, yung flicker on Earth Shatter din ni Chakno. Sobrang commendable. At ngayon, minamaximize na ni Ryota yung energy shield doon sa may bandang itaas. Kanina nalugi siya, nakabawi na siya ngayon. Ano sinabi doon ni King Kong, pre? To be honest, ang hirap mag-retry kung lagi ako tumatalon. Ang daming knock-up, ang daming crowd control na nanggaling dun sa Omega. Hindi na naka-retry si King Kong na maayos. At yun naman talaga kailangan mo gawin kung ikaw yung Omega. Nakita mo si King Kong, dapat i-chain mo lang yung crowd control mo. Para medyo mailang na gumalaw, no? Feeling ko, para dito sa TNC, kailangan gumana na nga yung mga hooks ni Bentings, kagaya niyan. Medyo kailangan lang muna nila ng added damage for them. So makakatakas pa rin si Andori doon sa may bottom lane. At nandito na naman tayo sa medyo mabagal na facing. Again, kailangan muna nila makompleto ang kanilang mga hits coming to the next team fight. Gusto ko lang sabihin dito, Hesu, gumamit ng quantum charge. Gusto niya talaga makipaghabulan dito against sa Ryota at dun sa mga members dito ng Smart Omega. No, kasi again, kapag ikaw ay isang glue, gusto mo na nakakadikit doon sa iyong kalaban para if ever man na mag-split-split ka at gusto mo nang sumampa, mas madali para sa'yo na ma-target kung sino man yung pupunsirihin mo. Pero si Andoryu ay pupunta na rin. Napa-split-split si Hesu. So parang aalis na lang nga din muna. Parang pinipilit lang din at nagbibigay ng vision ang side ng Omega para sa larong to. Okay, so Innocent, meron na siyang Has Claws. The Beatrix still on the way to the first item. But of course, BND. Oh, pero sa bottom lane! Bottom lane ito na nga. Kumatngat na pero may counter yata sa side ng Omega. Pero sabi ng TNC, hindi na makakatakas pa. Keldress gonna be down. Si King Kong makakakuha ng kill na yan habang merong haharang dito kay Andoria. Biglang liko para sa kanila. Pero dalawa lang sila dito. Medyo delikado yata. At nandito na rin yung turtle objective natin. Igo-go ba ng Smart Omega? Yan ang ating tanong para sa larong to. And Bentings nakabang lang sa may bandang Gedli. Ryota comes in. He's gonna be coming in. Penalty zone! Pero yung mga membro ng TNC hindi mawawala. Pero si Antonio makukuha na pag-on! And that's gonna be Glue going down. Hesu
goes down. Omega, nakahanap na naman ng mga kill at Turtles. Wow. Saktong-sakto, pagkakarating doon, dumiretso si Ryota, penalty zone. Kumbaga hindi na nagsasayang ng pagkakataon dito ng Smart Omega. Napakagandang attempt para sa kanilang koponan. Nakuha nila yung turtle and at the same time nakakuha rin sila ng isang kill. Pero kung titignan mo, no, TNC, kailangan na nila mag-react doon sa mabilis na ikutan ng Smart Omega. Actually, nagpalit na rin ng lanes dito itong si Ryota at Bilis. itong kanilang gold laner na si Kelra. At napansin ko kanina, nung nakita ko yung mga items, dalawang steel leg plates para dito kay Jesus. Talagang pinoprotektahan niya yung sarili niya para sa mga physical damage na manggagaling dito sa Smart Omega. O, siya din kasi taga-front eh. Ayun yung sinasabi natin, pag mga edit, kailangan talaga biglang panggulat. Mala WWE na Gusto ko You yun Can eh. See Me. Yun yung masaya eh. Yung Ay. mala wrestling yung nakita natin dito sa Land of Dawn. Let's quick pause. Both teams right now. Nakita natin so far, it's Omega na yung tinatawag natin na bibilang talaga sila ng mga skills. Na nakikita mo, na tinitignan nila yung, ay, may hook pa ba dito si Franco, may kagat, nalapag na ba yung magic carpet, yung astral echo ni Novaria. So, sa objective fight, sa mga team fighting, doon nag-all in yung Omega kasi alam nila kung masyado silang busy na, okay, pick off, rotate, yung dahan-dahan, mas mataas yung risk na mahuhuli sila ng Novario Franco. Yan. Ay. Oo, tama yun. Actually, to be fair, nakita ko na tumatama talaga yung mga hooks ni Bentings. Oo. Kaya lang ang problema, walang pang finish. Bitin pa sila sa damage para sa first minutes ng ating game. Pero ang ginagawa kasi ng Smart Omega, okay, may kabitinan pala tayo sa damage, edi maging 4 tayo. Dapat 4 lagi ang pag-ikot para kung bitin man dun sa isang hero, may kasunod pa. So I think yun yung yun yung pag-layer ng skills din na importanteng na nakukonsidera dito ng Smart Omega. Ang ganda nung sinabi niyo nga dalawa kasi pag pinag-combine siya, yun na yun talaga yung nangyari for Smart Omega and for TNC. Parang hindi sila prepared na, okay, supposedly gamitin natin yung carpet para mahanap yung players. Pero ang ginagawa ng Smart Omega, okay, tumama na. Kalma tayo saglit, tapos bigla natin silang gulatin. Yeah. Parang sa yan, mga yung trending ngayon na never let them know your next move. Ayun. Kasi akala nila nandito ka, pero hindi pala. Ay, grabe, conceal agad. Ganon ang mga bitawan ngayon. Never let them know your next move. TNC Pro Team trying to find an opening, a hook. Again, ito yung hinahanap natin sa isang Franco. Isang magandang hook, mapapaikot nyo ang laban. Pero ngayon, lamang ang Omega at nag 5-man rotation na nga ang dalawang teams na to. Sabi nila, sige, pwede na natin tapusin yung laning phase. Laban na tayo. Tutukan kagad, no? Yun Ready na agad, if ever. Yun ang hinahabol nila dito. Pero ang bilis kasi ng clear wave eh. Kung titingnan mo, no? Both parties naman to be fair. Pero ngayon, Naku po, talaga hindi na makakatakas dito si King Kong as Kelra will secure another kill. Nandun pala si Chakno. Nako. Nagulat din ako dun eh. Nahuli, no? Tapos hindi sila hindi sila nagatubali magsayang ng mga ultimates doon. 3 ultimates ang ginamit para lang ma-takedown si King Kong doon sa pagkakataon na yun. Pero si Innocent, ha? Oh, makakatakbo pa siya dito. Tigidig, Oh, tigidig, no, he will not. Naku po, Innocent. Mukhang hindi na makakaalis nga doon sa moment na yon. Kaya naman dito dire-diretso lang mga bouncer. 3 bouncer ng barangay. Tapos si Etom, kaya pala may 3 bouncer. Kailangan nilang bantayan si Etomax. Yun nga eh. Chillax lang gumalaw yung Savior. Para sa game na to, may kita natin ginamit na agad ang Dawning Light para magkahanapan din ang mga players. Yung kit pala ng Novaria, parang at saka Savior, almost same. Oo. Parehas sila ng mechanics. Mas malawak lang talaga yung range dito ng Novaria, no? Pero yung crowd control kasi yun yung nakakainis eh. Para sa isang Savior, ngayon, may hatakang nagaganap. Speaking of crowd control, si King Kong naman ngayon ang makakakontrol dito sa may turtle objective. Chakno wala na buhay, pero Dawning Light para kay Etomax. Medyo kulang nga lang sa damage at ginamit yung retribution para mas slow si King Kong. Jesus mabipilitan na lumayo, pero maharangan ni Andorio. Merong hook. Nahabag! Kelra kill. Habang si Kelra at Chakno at Etomax, aalis na lang muna and Andorio is gonna be down. Grabe yung tiwala ng TNC Pro Team. Akala natin na mahirapan doon makakakuha ng retry si King Kong. Pero ang ganda ng timing,
nilang dalawa, ni Goyo at saka ni King Kong, kung saan Aha. pumasok si King Kong, nag-taunt, galing yung burst ng Novaria doon sa skill niya. Nung natamaan yung turtle, nag-retry kagad. Actually, nakita rin ng TNC, walang mana, no? Walang mana si Andoryu. So, wala siyang mababatong wala siyang mababatong Shield of Spirit. Nga pala. Kaya sabi nila, sige, go na natin, makipaglabanan tayo dito. And Ryota, medyo bitin din yung mana niya. So, nagtitipid siya para sa mga pag-execution strike niya. Pero kung papansinin natin, innocent, despite na Ako. nalulugi sila dito, humahabol. Ito yung sinasabi ko na isa sa mga talagang good laner na kayang-kayang sumabay. Okay, Antonio, pumasok agad. Rolling in the deep muna. Sakit, Medyo ha? ma-deep yata ang kanyang pwesto, kaya magbibigay Oh, ng Bendix! pero hooks. At si Chuck Knuckle maging target doon. Meron pa penalty zone. Nagkakabawian lang din ang ating mga players. Habang yung TNC naman dito magdidila ng damage. Split para kay Hesu. Ay! Nako po, Kelra with a kill para side ng Omega. Pero Omega, ay, Bendix! Munti ka na makahook doon. Grabe. Take hook forward, pero wala siyang mahuhuli. Grabe yung turnaround doon na ginawa ng Omega, pero ito naman, Conceal, conceal. Oh, Uy, ayaw. sakit! Ayaw. Na-snipe ni Kelra! Nako po, ayaw talagang magkatantanan ng ating mga players dito at merong stun para kay Ito Max. Sabi, middle lane, masira dito ng barangay. At si Bentings, mukhang target na rin yung sinasabi nating labanan. Fight man! Post fight natin, laban sa 5. Bentings ay hindi kakasa. Pinagtulong-tulungan ng Smart Omega. Itong si Bendings, sabi nila, kanina pa kasi tumatama yung hook mo kailangan natin pigilan yan, lalo na makikita nila yung importansya ni Bendings kasi Lord ay available na. So pwedeng samantalahin ito ng Smart Omega at madaliin. Kasi kung titingnan mo, si Bendings lang naman ang crowd control nila bukod dito kay King Kong Oo. Magiging hampasan na lang talaga yung laban na to. 3 protect, 2 lineup para sa dalawang kukunan. At ngayon lumalamang ang Omega pero malapit pa rin yung gold at Ikaw saka ba? yung items. Uy. Penalty zone nga lang, pero si Hesu ay nandun sa Bimba Gedli, pero Andoryu makakasecure ng turtle. Ay Lord Raptor, habang si Hesu ay mamamatay na rin. Unstoppable na para dito kay Kelra at ang Omega lamang na 4.3k gold. Yeah, gusto ko lang sabihin, napakaganda ng ginawa ni Ryota doon sa Lord fight na yon. Actually, hindi nga Lord fight kasi Lord take lang ng Smart Omega. Sumisilip-silip lamang dito itong si King Kong, pero pinigilan niya. Kaya pala, matapang itong si Ryota. Naka-blade armor na rin kasi siya dito Tapos, naka-radiant armor. So, kahit babaran niya yung yung Astral Meteor ni Goyo, goods na goods lang Tsaka sobrang saya ngayon dito ni Kelra at Ito Max. Yung lineup na ginawa dito ng Omega para sa kanila ay ganang-gana. Kita mo naman, siyempre na naman galing sa Omega. Merong Wala. conceal. Pag nakakita ka talaga ng conceal, mapipilitan ka umatras. Kaya umatras na lang muna dito ang TNC. Tatama nga lang doon at malalaman kung nasa ang mga players ni Ryota. Medyo Sakit! masasaktan. At mapipilitan din. Oh, the hook! Bumalik ka. Napakagandang hook para dito kay Bendix. May bawi backside na Omega. Pero makukuha nila dito si King Kong at si Hesu may pipilitan umalis. Isa para sa isa ang nakuha ng dalawa. Tapos masakit na rin dito ang Wow! Sonic Light ni Eto Max. Sa Oh! damage dito ni Kelra. What a savage stab galing sa Filipino Sniper! Double kill din para kay Kelra. Dalawang miyembro na lang ng TNC na iiwan sa mapa pero walang minion. Ang Omega hindi pa nila matatapos ang laban na to. Wow. What a snipe! And what a double kill galing kay Kelra. Ibang klase yung mga nagiging team fight ngayon na TNC. May tendency kasi yung lineup nila na magsama-sama And ang hirap nun para sa kanila yung combo ni Xavier, yung extension at saka yung Mystic Field. Kapag ka activated yung Transcendence na na passive niya, malawak yung sakop nun So I think ito yung rason kung bakit hindi rin makapag-attempt or hindi rin makapag-try ang TNC na makipaglabanan sa mga objective dito. For example, yung kanina naging team fight or yung Lord Dance kasi lagi silang umi-stack up Parang nag-i-stay lang sila dun sa Mystic Field Grabe. Parang nade-deja vu ata dito ang TNC kung saan hindi na naman sila makalapit sa mga miyembro ng Omega dahil nabuburst lang sila bago mag-umpisa ang laban. Lagi sakto yung bitaw dito. Sakto merong bago Oh my gosh. Kamuti ka na pero parang ito na yatang go sign para sa barangay pero meron din go sign ang TNC na bumawi. Pero si Hesu dito makukuha mo si Antonio? Antonio medyo na palalim. Nakita na niya dito si Innocent pero alis na lang muna. Medyo delikado kaya kailangan na lang muna nilang umalis at mag-clear ng minion wave on all sides. Grabe yung zone natang ginawa doon ng Omega, especially si Antoryu. Hinanap kagad yung backline para hindi makaresponde. Grabe si Chakmo dito, pumliker at ngayon, Nako po, mukhang maharangan ba dito si King Kong? lason! And King Kong lives
Another day. Wow! Kamuntikan na yon. Oo, kala ko mahuli siya ng revenge strike ng Therese Labo rito. Nalason! Meron eh. May natirang Abaka Fiber. Uy! Ay, eto yata, Abaka Fiber, napaka-liit na hibla pa rin kay Bentix sa makakuha, pero may penalty zone para dito. And Grabe Keldra si na Keldra. naman. Tapos nakakuha pa ng Lord. Merong stun para sa side ang ginamit ng Wind of Nature. Pero sapat pa! Mukhang hindi, as Andorio will get another kill. Tatlong miyembro na lang ang TNC ang nasa mapa dito. Omega, under the tower. Meron pa silang minion wave. Ito na ang Omega at ito na ang Lord. 14 and counting para kay Benflix. 24 and counting para kay Innocent. Matatapos na ba to ng Barangay Omega? Ito na yata ang unang pagkapanalo ulit ng Edith as post 5 para sa barangay. Ito lang kinang inaantay na setup play. Mapapaliko, mapapatalon. Si King Kong doon, walang matutuon ang energy eruption. Pero hook at walang kagat para dito kay Bentix. Ang sakit ni Goyo at tuloy lang ang depensa ng Phoenix Army. Grabe yung respeto rin na ipinamalas dito ng Smart Omega. Actually, kung mag-aasim sila, pwede nilang puwersahin yun eh. But still, sabi dito ni Eto Max, okay guys, kalma tayo kasi siya yung shot caller. Oh guys, kalma tayo ha. Kasi wala tayong Lord, wala na tayong mga minions. Kunin muna natin yung mga nasa paligid na pwede natin kunin dito. Actually, may option nga sila na puntahan yung farms dito ng TNC eh. Pero again, base dun sa disiplina and yung threat ni Goyo, dahil nga may Astral Echo siya, hindi na nila sinugal. Mas safe route ang Yes. pinuntahan dito ng Smart Omega and 7K gold lead. Kailangan lang din ng panghawakan to and masasabi ko na sobrang gandang laro para kay Kelra with sabihin natin na siya talaga yung nagiging sangkap dito or recipe para sa Smart Omega na makapagbigay ng mas mataas na damage. Actually, si Etomax at si Kelra nga ang nangunguna rito. Ibig sabihin ito, kailangan gumawa ng paraan ng TNC na maabot yung dalawang heroes na yun. Mas naging clear at stable ang drafting identity dito ng Omega. Sabi nila for 2 games. Galing. Nakasnipe na naman doon si Yesu. Pero nakasnipe din si Goyo gamit ang kanyang Astral Recall na protektahan na lang natin si Kelra at saka si Itomax. Mag-draft na lang tayo ng backline tapos frontline na sobrang kunat. Pero TNC parang ganun na din eh. Ay nako, wait lang. May Ay. kita dito, gugo na yata din si King Kong. Aabot pa din si Kelra and the rest of the players of Omega. Medyo mangangalahati yung buhay. Meron pang flicker na ginamit dito si Chakno. Ganun pa lang. Oy, wait lang ha. Nasasaktan na rin. Si Kelra! Nahook na dito ni Bentix! Ito na yata ang pagbawi ng TNC as Kelra is down. Flicker sa muka, hook sa harap, Kapitan Benfings nakahanap ng malupitan na pick-off para sa TNC. Grabe! Nakita, sabi niya, hindi ka kasi nanonood ng Ben Tips eh. Tinuturo ko to sa inyo eh. And yung flicker at hook na yon, saktong-sakto talaga kay Kelra. And alam naman natin na si Kelra ang isa sa mga damage dealers talaga ng Smart Omega at kailangan nila protektahan ito. Ito na yan sa may middle lane, may pinit na lumayo habang si Etubax ginamit ang Dawning Light. Masakit din si Goyo, labanan na ng mga damage, pero alis na lang muna sila. Again, papwesto na yata mga players natin on this Lord. Si Andorio ay nandito rin. Pero sabi ni Bentix, it's my term, it's my time. Kaya wala na immortality dito si Ryota, pero si Jesus tatalon ba? Disengage para sa kanila at napakagandang pull para dito kay King Kong. Dahan-dahan lang daw muna. Sabi ng dalawang koponan, walang mahuhuli doon si Benfings. Pero kailangan na respetuhin dito ng Omega ang mga hook, ang mga kagat sa Franco Conceal play. Okay, narinig natin ang mahiwagang Miras. conceal. Habang sa may Miras. bandang gitna, okay, meron din conceal para kila Chakno. Kanino bang talaga mapupunta yung Lord na ito? Pinalayo ni Pinalayo. Jesus. Dito sa Andorio, pero lalaban at kakapit pa rin. Andorio will secure that Lord at samahan pa ng 2 kill para dito sa Barangay Omega. Benfings, Goyo, Innocent, kailangan umuwi dahil Omega, a turnaround out of nowhere. Andorio, lahat na binato ng TNC para hindi siya makaretry. Pero sabi ni Andorio, ako si Andorio, ako mananalo dito. Grabe yung pagpapakilala nitong rookie na ito, Andorio. Isa sa mga talagang hinahangaan sa amateur scene at ngayon ay nagpapakitang gila sa professional. And this time, Sakit! May hook naman! Napakahaba ng mga nakikita natin mga galamay. At si Innocent makakuha ng kill. But Wow! Kratos to Bentix, hindi na yata patatakasin pa. Kailangan din bumawi ng barangay. As another kill for them. Merong immortality na si Chakno. Si Goyo magbibitaw din ng mga planeta. Labanan ng mga kakaibang mga heroes na nakikita natin ngayon. And middle lane mukhang depensahan ng TNC.
Dahil sa mga skill shot na binabato dito ni Goyo at saka mga damage ng TNC, hindi pa matatapos ng Barangay Omega ang laban na to. Makakadepensa muli sila at makakahinga pa ang Phoenix Army. Makikita mo bumaba sa 30% yung buhay dito ng Smart Omega So, kaya pala, sakit na rin ni Goyo dito dahil naka-lightning trance na rin siya and the Clock of Destiny. Tapos, Ice Queen 1. So talagang pag nababara mo, hindi ka makakagalaw. Nakita na natin yung onward. Si Chakno medyo makakaalis nga lang doon ni King Kong. Grabe. Ang sakit na ni Kelra at makakasira pa nga ng Torre ngayon ng Omega. Ang tagal. Ay, akala ko may hook dun si Benfix. Yung ano pala. May nahok Malaki naman, na- may nahok naman. May pero, na-hook. Pero akala ko hero. Ang emphasis doon sa reaction ni Renmar, guys, malaki na yung mga minion. Oh, ganun Parang na nakalaki. siyang hero. Ganun nakalaki. At saka, at the same time, Benfix on fire pa rin sa mga hooks niya. So, aabot dito sa yung laban na titignan na lang natin yung mga hooks, yung mga kagat ni Benfix, yung mga catch ni Chaknu. From the XP laners, mag-iiba na ulit ang focus natin, yung mga roamers na back to Benfix, back to Chaknu. Sino makakakuha ng magandang setup para lumamang yung openan nila? Yeah, alam mo, gets mo rin no? Parang ang nangyari. Ayun, Mamaya natin pag-usapan yan. Naku, balita na to ng mga tanks. Pero masira nga ng Torre dito sa may bottom lane. Pero pre-hit, pero penetrasyon. Si Jesus may Jesus! mapapalalim doon. Chakno yung mamamatay. Ipit Yung na! TNC, unti-unting makakakuha ng kill. Si Kelra masya-shutdown. Andoryo mawala ng immortality. Meron Dawning Light. Pero si Innocent ay buhay pa rin. Andoryo, patay na rin. Hindi na ka-U-turn Gusto sana dito ni Andoryo yung U-turn No U-turn pala dun sa slot na yon. And ENC. Darito na naman ang Phoenix Army nagbibigay ng pag-asa para sa kanilang upunan. Ngayon, si King Kong. Ito yung na-miss natin yung pagiging matapang ni King Kong. First part, talagang nakuha TNC Pro Team yung U-turn team ni Andoryo. Parang sinabihan siya ng Waze, sa 100 metro, mag-U-turn ka dito. Nakarating na sa iyong destinasyon. At ang destinasyon ngayon ng TNC ay pumbuesto. Sakit! Dito sa may bandang Lord. Si Ryota medyo delikado. Yung na ganito ang kaliit ang kanyang buhay daw. Milagro. Milagro galing kay referee. Ryota. Magagawa niya ba? Ayan na. Alam ba nila? Lalapit pa ba? Hindi na. TNC Pro Team. Phoenix Army. Naikot na ng TNC ang laban pero ang dami pa nila kailangan gawin. Grabe yung ginawa ni Bentings doon. Nakatunog siya Baka may something dito sa elbow siya sa may bandang ibaba So sinilip ka agad niya. At nakita nga niya na nagtatago doon si Ryota. Actually, may pagkakataon naman talaga na ma-steal yun. Pero sobrang baba lang ng percentage. But now, kung titingnan natin in terms of the items, kaya pala raid boss na rin itong si King Kong at saka si Eso Talagang full item na sila dito at dinideflect talaga nila yung mga physical damage na manggagaling kay Kelra. So, this time, Smart Omega, kung titingnan natin sa kits na meron silang bilis ng clear wave. Pero ano to level, ano ba to? Ano yun? Yung Lord na ito luminous na. So, kailangan nila mag-ingat. 3+1 equals 4. Fourth Lord. Fourth Lord. Yes. Tama yung mat mo dun. Oh, Tita 3+1. Chantel. Oh, parang ano lang yan, 3-in-1. May bit-bit pa kasing minion. Tama. Tita Shans, Tatay Burrito, what a game we've been seeing so far for game number 2. Ang kapal na minion wave nito, if ever. Oo. Kailangan madepensahan agad, pero parang mabilis lang din. Para sila TNC. Benfix. Ay! Bago hook, pero si Ryota pumasok doon. Ito na yata ginamit ng mga Jabova, pero tinayuda. Mapapauwi si Kelra, kaya may iwan dito mga players ng Omega at pinapalibutan na sila ng Phoenix Army habang yung Lord kailangan na depensahan. Pero wala pa rin casualty. Si Andoryo kumakapit pa rin. Kaya pa ba niya kumapit? Makakatakas pa ba siya dito? Pero mukhang kaya pa niya! Hindi pala! Goyo with the Astral Recall sa mukha ni Andoryo. 5 versus 4. Pero malayo ang minion waves. Pero sa gitna, masakit na yung Navaria. Naku po, ito na yata. TNC. Sila naman ngayon ang nagbibigay ng pressure. Pag nakakita ka talaga ng hook, Aray! galing kay Grabe si Goyo. Bentix, medyo mapapalayo ka talaga habang si King Kong siya naman magsusunod ng mga players. Pero kalma lang muna para sa ating laro. Madedepensahan pa rin ng Omega. Pero meron pa nga minion wave dito sa may bottom lane. Grabe, kabila ang setup ang nakita natin. Flicker Iron Hook, kasabay ng Flicker Penalty Zone mula kay Ryota. At doon na nagsimula yung team fight na yon. May crewhan kung may crewhan talaga. Pero ito naman! Saktong penalty zone. At tapos sumama pa ang inagkataga dito si Chakno. Maulan!
Goyo na again with another kill para sa kanila at mapipilitan na namang umuwi dito mga players ng Omega. 6 seconds bago mabuhay si Andorio. Sira ang Torre dito sa may bottom lane. Mukhang mid lane ang kanilang gustong next na kuhanin. Grabe! Ah! Ang lakas ng ulan ng mga skill shots has been raining in Manila. Hindi ba kayo nilalamig? Kasi ang init ng laban ng dalawa na to. Wow! Kabilaan kung saan nanggagaling yung mga atake dito na magkabilang kupunan. Parehas may snipe shot Andito yung Astra Regal, andito yung Renner's Apathy. At ang kupunan ng TNC ngayon ay may hawak ng gold lead. Kung papansinin natin, Innocent, kumuha na rin ng Wind of Nature para sa additional survivability niya. Kasi iba na yung damage ni Ryota. Lagi siyang natatalunan sa likod. So, kailangan niya talaga ito para if in case man na matalunan uli siya, hindi siya mapitas ng Smart Omega. Makakalapit ba ang Omega dito para makakontest? Si Andorio nandun na rin. Omega, manap ng pwesto pero magandang pwesto ni Heso pang zone out. Meron pang slow para dito kay Goyo. Walang immortal si Andorio by the way, kaya hindi din siya talaga nakikipagpalagan. At ito na ba ang Omega? Papasok na dito, kinagat-agad. Ni Goyo Bentings, may pilitan na mag-flicker out! And King Kong will secure that Lord pero penalty zone para dito kay Ryota. At ang sabi ng Omega, kailangan natin ng go time! It's showtime! Pero walang mahuhuli. Dawning Light, nilabas doon ni Itomax. Wala masyadong matatamaan. TNC has the Lord. Wow. Isa pang push. Kaya ba dumipensa ang Omega? Kanina, hina-highlight natin dito si Ryota. Ngayon naman si Hesu. Even though na 0-9 in 6 ang kanyang KD, wala siyang pakialam Ibibigay ko yung katawan ko dito. Mag-i-split ako dito sa laban na ito. Wala namang makakatunaw sa akin Kayang-kaya kong i-absorb lahat ng damage na meron kayo. At ngayon si Goyo kumuha na rin ng Bloodwing. So maximum magical damage talaga ang habol niya rito. And percentile magic damage, by the way, para sa kanya. Dito na ba matatapos ang game number 2? Grabe pala ang aksyon at ang bang-bang paglinggo. TNC, matatapos na ba nila yung laban o Omega, makakahanap pa ba sila ng lason muli para makadepensa at para mahito? Saktong-sakto naman, it's Prime Time Sunday! Pero Jacknu lives another day habang si Andori mawala ng immortality. Lord muna ang pipilitin ng Omega na madepensahan. Medyo na-delay yung pagkakakil kay Andoryu dahil ginamit ng Winter Transfer. Pero sabi dito ng Goyo, masakit ang damage ko. Ryota pipilitin na gamitin ang Execution Strike para dumepensa. Masastun dito si Bentings at yung minion wave ng Omega ay nandito na. Same goes with TNC. TNC Pro Team, nandito pa rin sila. Hindi pa sila magbaback dito. 54 seconds para kay Andori. Wala pa silang minion wave. Dahan-dahan daw muna. Ito yung Magic Carpet. Wala mauhop. Pero yung damage galing kay Novaria, masakit na. Sabi niya na Phoenix Army, napapalibutan na namin kayo, barangay! Bentings! Hindi na kayo nakakadepensa, merong gat-gat, pero Goyo mamatay. Uy, tako! Mukhang lalaban pa rin ang barangay, pero merong panibagong minion wave para dito sa Phoenix Army sa may middle lane. Innocent! Chuck tumawalan dito ng immortality. Oy! Ito na, ang pagbago naman ng barangay sa mamo pa ng Dawning Light. Eto Max, Kelra, Winter Transfer para sa kanila. Dalawa! Isa pa ba makukuha ni Kelra? King Kong and Bentings, kailangan nila umuwi dahil ang Omega ko nahanap nila at nakuha nga ng barangay ang wipeout! Oh my gosh! Nakita mo yung attempt doon ni Innocent Nag-Wind of Nature siya para hindi ma-normal hits. Pero kasi nasa harapan niya si Eto Max. Binato siya dito ng Mystic Field. Oh my G! It's a disaster para sa TNC dahil magwawagi ang barangay Smart Omega! This winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD.